Akala ni Arthur Mercadejas na bili na niya ang buong mundo. Bilang hari ng real estate, kontrolado niya ang lahat, maliban sa kanyang nakaraan. 5 taon matapos niyang talikuran ang asawang si Elena dahil sa ambisyon at maling akala, muli silang pagtatagpuin ng tadhana sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Sa gitna ng siksikang kalsada, bumaba si Arthur mula sa kanyang luxury car at tumigil ang kanyang mundo. Doon, nakita niya si Elena. Payakang bihis, ngulit mas maganda kaysa dati. At ang mas nakakapanghina, may kasama siyang 3 bata na tila mga carbon copy ni Arthur. Sino sila, Elena? Ang tanong na yumanig sa pagkatao ng bilyonaryo. Ang sagot ng babae ay hindi lamang magpapaluha sa kanya, kundi magtuturo ng isang aral na hindi kayang bayaran ng kahit anong ginto. Panimula. Ang sikat ng araw sa Makati ay tila nakikipag-unahan sa kinang ng suot na relo ni Arthur Mercadejas. Nakaupo siya sa likuran ng kanyang Rolls Royce, mabilis na nag-e-scan ng mga dokumento sa kanyang tablet. Sa edad na 35, siya ang pinakabatang bilyonaryo na nagmamay-ari ng kalahati ng skyline ng bansa. Sir, sarado po ang main road dahil sa isang aksidente. Dadaan po ba tayo sa gilid ng slum area para makaiwas sa traffic? Tanong ng kanyang driver. Do it. I can't be late for the board meeting. Malamig na sagot ni Arthur. Hindi siya sanay maghintay. Para sa kanya, ang oras ay katumbas ng milyon-milyong piso. Habang binabaybay ng sasakyan ng isang masikip at maingay na kalsada sa boundary ng Maynila, biglang huminto ang sasakyan. Isang lumang jeep ang tumirik sa harap nila. Nainis si Arthur. Binaba niya ang bintana para tignan ng nangyayari. Doon niya ito nakita. Sa tapat ng isang maliit na karinderya, isang babae ang abalang nagpupunas ng lamesa. Nakasuot ito ng kupas na t-shirt at maong, ngunit ang tindig nito ay hindi niya malilimutan. Ang kanyang puso ay biglang tumibay. Elena? Bulong niya. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng iniwan niya 5 taon na ang nakakaraan. Ang babaeng sinabihan niyang hadlang sa kanyang pangarap ay narito, nagtatrabaho sa kalsada. Bumaba si Arthur sa kanyang kotse. Ang kanyang mamahaling sapatos ay tumapak sa maruming kalsada, ngunit wala siyang pakialam. Napansin siya ng mga tao, isang bilyonaryo sa gitna ng hirap. Nang lumingon ng babae, nanlaki ang mga mata nito. Arthur? Gulat na sabi ni Elena. Ngunit bago pa makapagsalita si Arthur, 3 maliliit na bata ang tumakbo palabas ng karinderya. Mama, gutom na po kami! Sabay-sabay na sigaw ng 3. Nanigas si Arthur. Ang 3 bata, 2 lalaki at 1 babae, ay tila mga maliliit na bersyon niya. Ang hugis ng mata, ang matangos na ilong at ang kulot na buhok ay eksaktong kopya ng kanyang mga litrato noong bata pa siya. Sino sila, Elena? Garalgal ang boses na tanong ni Arthur. Tumingin si Elena sa kanya ng may halong sakit at paninindigan. Hinila niya ang 3 bata sa kanyang likuran. Sila ang mga hadlang na sinasabi mo noon, Arthur. Sila ang mga anak ko. Anak natin? Ngumiti si Elena, isang ngiting mapait. Hindi, Arthur. Anak ko lang sila. Dahil noong araw na pinili mong maging bilyonaryo, pinili mo ring mamatay sa buhay namin. Tila gumuho ang lahat ng mga gusaling itinayo ni Arthur sa loob ng 5 taon. Ang lahat ng kanyang bilyon ay walang silbi sa harap ng 3 pares ng mga matang katulad ng sa kanya. Chapter 2. Ang ingay ng paligid ay tila naglaho sa pandinig ni Arthur. Ang busina ng mga nagrereklamong driver sa likuran, ang sigaw ng mga tindera, at ang halakhak ng mga batang naglalaro sa kanal ay naging isang malabong ugong na lamang. Ang taning malinaw sa kanya ay ang 3 pares ng mga mata na nakatingin sa kanya. Mga matang tila salamin ng kanyang sariling pagkatao. Arthur, umalis ka na. Ulit ni Elena.
Ang boses nito ay hindi na ang mahinang boses na narinig niya 5 taon na ang nakakaraan. Wala na ang panginginig. Ang taning naroon ay ang isang pader na kasing tigas ng semento. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ipinapaliwanag ang lahat ng ito, giit ni Arthur. Humakbang siya papalapit. Ang kanyang mamahaling suit na nagkakahalaga ng 100,000 piso ay kapansin-pansin sa gitna ng dumi ng kalsada. Sila ba ang dahilan kung bakit ka nawala noon? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Elena. Nawala? Arthur, hindi ako nawala. Ipinagtabuyan mo ako. Sinabihan mo ko na ang pamilyang gusto kong buuin kasama mo ay isang tanikala na pipigil sa pagakyat mo sa rurok ng tagumpay. Nakalimutan mo na ba? Napalunok si Arthur. Sariwa pa sa kanyang alaala ang gabi ng kanilang paghihiwalay. Ang gabi kung kailan pinili niya ang pirma ng kanyang ama sa isang merger agreement kaysa sa pangako niya kay Elena. Hindi ko alam na buntis ka, mahinang sagot ni Arthur. Dahil hindi mo ako binigyan ng pagkakataong ang salita, sigaw ni Elena na naging sanhi ng pagtatago ng bunsong babae sa likod ng kanyang binti. Nung gabing sasabihin ko sana sa'yo, ang taning lumabas sa bibig mo ay kung gaano ako kaliit para sa mundong ginagalawan mo. Kaya umalis ako. Pinira ko ang natitirang dignidad ko. Tumingin si Arthur sa mga bata. Ang 2 lalaki ay nakatitig sa kanya nang may halong kuryosidad at takot. Ang isa ay may nunal sa gilid ng mata na katulad ng sa kanya. Anong mga pangalan nila? Tanong ni Arthur. Ang kanyang boses ay tila hapo. Mama, sino po siya? Bakit po siya umiiyak? Tanong ng batang lalaki, ang panganay sa 3 habang nakahawak sa layayan ng damit ni Elena. Huminga ng malalim si Elena at hinaplos ang ulo ng bata. Wala lang to, Ethan. Isa lang siyang estranghero na naligaw ng daan. Estranghero. Ang salitang iyon ay tila isang punyal na sumaksak sa dibdib ni Arthur. Siya, na may-ari ng pinakamalalaking gusali sa bansa, ay tinawag na estranghero sa harap ng sarili niyang mga anak. Elena, please, mag-usap tayo ng maayos. Hindi ito ang lugar, sabi ni Arthur, sabay sulyap sa mga taong nagsisimula ng mag-usisa at kumuha ng litrato gamit ang kanilang cellphone. Isang bilyonaryo sa slum area ay isang malaking balita. Bakit? Nahihiya ka ba na makita ng mga board members mo na ang dating asawa mo ay nagbebenta ng pares sa kanto? Hamon ni Elena. Kung perang ipinunta mo rito, itabi mo na yan. Nakaya ko silang buhayin nang wala ka sa loob ng 5 taon. Nakaya kong maging ama at ina habang ikaw ay abala sa pagbibilang ng iyong mga bilyon. I can give them everything, bulyaw ni Arthur na hindi na napigilan ng kanyang emosyon. The best schools, the best life, a future that they deserve. Elena, look at this place. Dito mo ba gustong lumaki ang mga anak ko? Sa dumi at ingay? Lumapit si Elena sa kanya hanggang sa magkatapat na ang kanilang mga mukha. Ang bango ng mamahaling pabango ni Arthur ay humalo sa amoy ng usok at bawang mula sa karinderya. Maaring wala silang swimming pool o aircon sa kwarto, Arthur, pero meron silang isang bagay na kailanman ay hindi mo kayang ibigay. Isang magulang na hindi sila tatalikuran para sa pera. Madiin sinabi ni Elena. Ang kailangan nila ay pagmamahal, hindi portfolio ng mga lupain. Sa sandaling iyon, lumabas si driver ni Arthur sa kotse. Sir, tumatawag na po si chairman. Magsisimula ng meeting sa loob ng 20 minuto. Tumingin si Arthur sa kanyang driver, pagkatapos ay muling lumingon kay Elena. Nakita niya ang pagod sa mga mata ng babae, ang kalyo sa kanyang mga kamay, pero naroon din ang isang uri ng ningning na hindi niya nakikita sa mga socialite na nakakasalumuhan niya sa mga gala. Elena, please, hindi tayo tapos. Kinuha niya ang card niya sa wallet at pilit itong iniabot kay Elena. Kunin mo ito para sa mga anak. Hindi ito tinanggap ni Elena. Hinayaan niya lang na mahulog ang card sa putikan. Huwag mong dumihan ang buhay namin ng pera mo, Arthur. Umalis ka na. Tumalikod si Elena at inakay ang mga bata papasok sa maliit nilang tahanan sa likod ng karinderya. Nanatiling nakatayo si Arthur sa gitna ng kalsada habang unti-unting pumapatak ang ulan. Ang kanyang Rolls Royce ay naghihintay. Ang kanyang imperyo ay naghihintay.
Pero sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Arthur Mercadejas na siya ang pinakamahirap na tao sa buong mundo. Habang papaandar ang kanyang sasakyan, nakita sa side mirror niyang panganay na si Ethan na sumisilip sa bintana. Ang bata ay kumaway ng tipid. Doon niya naramdaman ang isang determinasyon na hindi niya pa naramdaman sa anumang business deal. Babalik siya. At sa pagkakataong ito, hindi niya gagamitin ang kanyang pera. Gagamitin niya ang kanyang puso. Chapter 3. Bumalik si Arthur sa kanyang opisina sa itaas na palapag ng Mercadejas Tower, ngulit ang hangin sa loob ng de-aircon na silid ay tila mas lalong nakakasuffocate kaysa sa usok sa kalsada kanina. Nakatitig siya sa malawak na tanawin ng lungsod mula sa kanyang glass wall. Ang lahat ng mga gusaling nakikita niya ay pag-aari niya o kaya naman ay itinatayo ng kanyang kumpanya. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita niya ang mga ito bilang mga naggagandahang libingan ng kanyang kaluluwa. "Sir, ang board members ay naghihintay na sa conference room. Galit na po ang chairman," bulong ng kanyang sekretaryang si Lisa. Huminga ng malalim si Arthur. Ang chairman na tinutukoy nito ay walang iba kundi ang kanyang ama, si Don Roberto Mercadejas, ang taong nagturo sa kanya na ang damdamin ay isang kahinaan at ang pamilya ay isang investment lamang. Pagpasok niya sa boardroom, ang malamig na tingin ng kanyang ama ang sumalubong sa kanya. "You're 40 minutes late, Arthur. Isang lupain sa Cavite ang nawala sa atin dahil sa 40 minutong pag-aaksaya mo ng oras," mariing sabi ni Don Roberto. Ang boses nito ay parang kalansing ng bakal. Hindi sumagot si Arthur. Naupo siya sa dulo ng mahabang lamesa. Ang isip niya ay wala sa mga graph at projection na ipinapakita sa screen. Ang nakikita niya ay ang batang si Ethan, ang bata na may mga matang katulad ng sa kanya, ngunit puno ng takot sa halip na paghanga. "Dismissed," biglang sabi ni Arthur sa gitna ng presentation ng isang direktor. "Ano?" gulat na tanong ng direktor. "I said, everyone get out. I need to talk to the chairman. Now," ang bulyaw ni Arthur na yumanig sa buong silid. Nang silang dalawa na lamang ang naiwan, tumayo si Don Roberto at lumapit sa kanya. "Anong kaboralidad ito, Arthur? Are you losing your mind?" "Nakita ko siya, Dad," mahinang sabi ni Arthur, ngunit may talim ang bawat salita. "Nakita ko si Elena at nakita ko ang 3 anak ko." Tumigil ang mundo sa loob ng silid. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Don Roberto, ngunit hindi ito nagpakita ng gulat. Ang kawalan ng gulat na iyon ang nagpakulo sa dugo ni Arthur. "So, nahanap mo rin sila sa wakas," malamig na tugon ng matanda. Alam mong may mga apo ka at hinayaan mo silang mabuhay sa dumi ng kalsada habang tayo ay nagpapakasasa sa yaman?" sigaw ni Arthur. Hinampas niya ang lamesang gawa sa mahogany. 5 years, Dad. 5 years akong naniwalang na iniwan niya ako dahil sa pera. Iyon ang sinabi mo sa akin, na binayaran mo siya para lumayo dahil hindi niya ako mahal. Ngumisi ang matanda, isang ngising demonyo. At naniwala ka naman dahil alam mo sa sarili mo na mas mahal mo ang posisyong ito kaysa sa babaeng iyon. "I only did what was necessary to secure the Mercadejas bloodline from being tainted by a commoner's ambitions." At tungkol sa mga batang iyon, they are liabilities, Arthur. Hindi sila tagapagmana. Sila ay mga mantsa sa iyong reputasyon. "Mantsa?" bulong ni Arthur. "Sila ang tanging totoo sa buhay ko at tinawag mo silang mantsa? Huwag kang maging emosyonal. Isang pirma ko lang, mawawala ang karinderyang dinitirhan nila. Isang tawag ko lang sa social services, kukunin ng mga batang iyon at ilalagay sa ampunan kung saan hindi mo na sila muling makikita," banta ni Don Roberto. "Focus on the business, Arthur. Iyan ang tanging bagay na meron ka." Lumabas si Don Roberto sa silid. Naiwan si Arthur na nanginginig sa galit. Noon niya napagtanto ang malaking pagkakamali niya. 5 taon siyang naging sunid-sunuran sa isang halimaw. Hinayaan niyang diktahan ng kanyang ama ang kanyang kaligayahan. Dali-dalilong lumabas si Arthur ng kumpanya. Hindi niya kinuha ang kanyang driver. Sumakay siya sa kanyang sariling sports car at mabilis na pinaharurot ito pabalik sa lugar kung saan niya nakita si Elena. Gabi na nang makarating siya sa slum area. Ang paligid ay maliwanag na dahil sa mga poste ng ilaw na aandap-andap.
Ang karinderya ni Elena ay sarado na, ngunit may munting ilaw na nagmumula sa likurang bahagi. Pumunta siya sa pinto at kumatok. Walang sumasagot. Kumatok siya muli, mas malakas. Elena! Elena! Buksan mo ang pinto! Bumukas ang pinto at lumabas si Elena, may hawak na sandok, bakas ang pagod sa muka. Ano na naman ba, Arthur? Hindi ba malinaw ang sinabi ko kanina? Hindi namin kailangan ng pera mo. Hindi ako narito bilang CEO, Elena. Narito ako dahil nalaman ko ang katotohanan. Nalaman ko kung anong ginawa ng ama ko sa iyo. Elena, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung naging duwag ako. Natigilan si Elena. Ang matigas na ekspresyon niya ay bahagyang lumumbot nang makita ang mga luha sa mata ni Arthur. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang isang malakas na tunog ng pagpreno ng mga sasakyan ay bumasag ng katahimikan ng gabi. 3 itim na SUV ang huminto sa tapat ng karinderya. Bumaba ang mga lalaking nakasuot at may dalang mga dokumento. Isang lalaking nakasuot ng barong ang lumapit sa kanila, ang head ng legal department ng kumpanya ni Arthur. Mr. Mercadejas, we have orders from the chairman. This entire block has been condemned. Kailangan nilang lisanin ang lugar na ito sa loob ng 2 oras. Sisimulan na ang demolisyon mamayang madaling araw. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Ano? Ngayon? Gabi na. Saan kami pupunta ng mga bata? Tumingin si Arthur sa abogado pagkatapos sa madaling bintana kung saan natutulog ang kanyang mga anak. Ang galit na nararamdaman niya ay higit pa sa anumang deal na hindi natuloy. Sino ang nag-utos nito? Tanong ni Arthur. Bahagyan nag-iinis ang kanyang boses. The chairman, sir. Sinabi niyang kailangang linisin ang area na ito para sa bagong condominium project. Humarap si Arthur kay Elena na ngayon ay nagsisimula ng manginig sa takot at galit. Tumingin si Arthur sa kanyang asawa, ang babaeng sinira niya ang buhay. Hindi ko hahayaang mangyari ito, sabi ni Arthur. Hinawakan niya ang mga kamay ni Elena. Elena, magtiwala ka sa akin, kahit ngayon lang. Lumingon si Arthur sa abogado at sa mga tauhan niya. Ang aura niya ay nagbago. Wala na ang nagsisising lalaki. Nandoon ang bilyonaryong handang sunugin ang sarili niyang imperyo para sa pamilya niya. Tawagin niyo si Don Roberto, utos ni Arthur sa abogado. Sabihin niyo, kung itutuloy nito ang demolisyon na ito, ibebenta ko ang lahat ng shares ko sa kalabang kumpanya natin bukas na bukas. Ipapabagsak ko ang Mercadejas Empire bago pa man gumubo ang pader ng karinderyang ito. Chapter 4. Ang abogado ni Don Roberto ay napatulala. Hindi ito makapaniwala na ang golden boy ng Mercadejas Empire ay handang sunugin ang sariling korporasyon para sa isang barong-barong sa kalsada. Ngunit sa mga mata ni Arthur, kitang-kita ang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong banta. Sir, hindi po ninyo pwedeng gawin yan. Ang board of directors ay... I am the board, bulyaw ni Arthur. Sabihin mo sa ama ko, ang larong ito ay hindi na tungkol sa lupa. Tungkol ito sa dugo at huwag niyo nang subukang magpadala lang kahit isang bulldozer dito dahil ako ang haharap sa kanila. Dali-dali lang umalis ang mga itim na SUV, tila mga aninong nilamon ng dilim. Lumingon si Arthur kay Elena na noon ay nakasandal sa pintuan ng karinderya. Yakap-yakap ang kanyang 3 anak na nagigising dahil sa ingay. Hindi kayo ligtas dito, Elena, malumanang sabi ni Arthur. Hindi titigil ang ama ko. Kilala ko siya. Gagawin niyang impyerno ang buhay niyo para lang mapilitan kayong lumayo sa akin. At sa tingin mo ba ang pagsama sa iyo ay langit? Ganti ni Elena. Arthur, ang pamilya mo ang rahilan kung bakit kami naghihirap. At ngayon, gusto mong sumama kami sa iyo? Para sa mga anak, Elena. Pakiusap ni Arthur. Lumapit siya at lumuhod sa harap ng 3 bata para maging kapantay ang kanilang pananaw. Ang panganay na si Ethan ay matapang na humarang sa kanyang mga kapatid. Ang 2 pang ito, sina Liam at ang maliit na si Bella, ay nakasilip lang sa likod ng kanyang kuya. Kukunin mo po ba si Mama? Tanong ni Ethan. Ang boses nito ay puno ng determinasyon na hindi pang 5 taong gulang. Kumirot ang puso ni Arthur. Ganyan din ako noong bata, sa isip niya. Hindi, Ethan. Gusto ko lang kayong dalhin sa isang lugar na may malambot na bed, masarap na kung kain, at higit sa lahat, ligtas kayo. May TV po ba doon? Tanong ng maliit na si Bella, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kuryosidad. Napangiti malaan si Arthur, isang ngiting totoo na matagal nang hindi sumisilay sa kanyang mukha. Meron, sweetheart, pinakamalaking TV na nakita mo.
Tumingin si Elena sa kanyang mga anak. Nakita niya ang pagod sa kanilang mga mata. Alam niyang tama si Arthur sa mandaling ito, ang pagmamatigas niya ay maaaring magpahamak sa kanila. Pansamantalang lang ito, Arthur. Huwag mong isiping nakuha mo na kami. Dinala siya ng kanyang secret mansion sa Tagaytay. Hindi ito ang bahay na alam ng kanyang ama. Isang modernong villa na nakatago sa gitna ng mga puno ng pino, malayo sa ingay at gulo ng Manila. Pagpasok nila sa loob, hindi magkamayaw ang mga bata sa pagtakbo sa malawak na sala. Ang carpet ay kasing lambot ng ulab at ang bango ng bahay ay parang bagong pitas na mga bulaklak. Wow! Ang laki ng bahay ni Mr. Pogi! Sigaw ni Liam habang tumatalon sa sofa. Liam, huwag kang malikot! Saway ni Elena na tila nahihindi mapalagay sa gitna ng karangyalan. Hayaan mo lang sila, Elena, sabi ni Arthur habang pinapanood ang mga bata. Sila ang nagbigay ng buhay sa bahay na ito. Masyado itong tahimik noong ako lang ang nandito. Nang makatulog na ang mga bata sa kani-kanilang kwarto, mga kwartong puno ng mga laruan na ipinabili ni Arthur sa mga tauhan niya habang nasa biyahe sila, naiwan ng dalawa sa veranda. Ang malamig na simoy ng hangin ng Tagaytay ay tila nagpapakalma sa tensyon pagitan nila. Bakit, Arthur? Tanong ni Elena habang nakatanaw sa madaling na Taal Lake. Humarap si Arthur sa kanya. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mukha na nagpapakita ng pagsisising pilit niyang itinatago. Dahil naging bulag ako, Elena. Akala ko ang tagumpay ay nasusukat sa taas ng gusali at laki ng bank account. Nung iwan kita, akala ko ginagawa ko ang tama para sa ating dalawa. Sabi ni Dad, pababagsakin niya ang pamilya niyo kung hindi ako makikipaghiwalay sa iyo. Akala ko, pinroprotektahan kita sa pamamagitan ng pag-iiwan sa akin nung kailangan kita. Mapait na tanong ni Elena. Nung nalaman kong buntis ako, wala akong matakbuhan. Itinakwil ako ng magulang ko dahil sa'yo. Nagtrabaho ako bilang labandera, tindera, lahat para lang mapakain sila. Humakbang si Arthur at hinawakan ang kamay ni Elena. Sa pagkakataong ito, hindi bumitaw ang babae. Alam ko, at iyon ang habang buhay kong pagsisisihan. Pero Elena, bigyan mo ako ng pagkakataon, hindi para maging asawa mo agad, kundi para maging ama sa kanila. Hayaan mong ibigay ko ang 5 taon na ninakaw sa akin at sa kanila. Tumingin si Elena sa mga mata ni Arthur. Nakita niya ang lalaking minahal niya noon bago ito nalamon ng ambisyon. Ngunit bago pa siya makasagot, tumunog ang cellphone ni Arthur. Isang video message ang dumating. Binuksan ito ni Arthur at kapos sila napaatras sa gulat. Ang video ay kuha sa loob mismo ng mansyong kinaroroonan nila. Isang hidden camera feed na ipinadala ni Don Roberto. Enjoy your little family reunion, Arthur. Ang boses ng kanyang ama sa background. But remember, everything you have, this house, your cars, even the air you breathe, belongs to the Mercadejas name. If you choose them, you choose poverty. Let's see how long your love lasts when you have nothing left to give them. Kasunod nito, nakatanggap si Arthur ng notification mula sa kanyang bank app. Account frozen. Access denied. Napatingin si Arthur kay Elena. Wala na siyang bilyon. Wala na siyang kapangyarihan. Sa loob ng 1 minuto, naging kapantay na siya ni Elena. Elena, bulong ni Arthur. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig kundi puno ng determinasyon. Wala na akong pera. Pero sa unang pagkakataon, pakiramdam ko, malaya na ako. Ang sikat ng araw sa Tagaytay ay pumasok sa malawak na bintana ng villa. Ngunit hindi ito nagdala ng init sa pakiramdam ni Arthur. Hawak niya ang kanyang cellphone. Ang kagamitang dati ay nagpapakilos ng bilyong-bilyong piso sa isang pindot lamang. Ngunit ngayon ay isa na lamang itong mamahaling piraso ng salamin at bakal. Lahat wala na, bulong ni Arthur. Ang credit cards, ang investment accounts, pati ang personal fund ko sa Switzerland. Hinarangan lahat ni Dad.
Nakatayo si Elena sa pintuan ng kwarto. Bitbit ang bunso nilang si Bella na mahimbing pang natutulog. Walang bakas ng awa sa kanyang mukha, kundi isang malalim na pag-oobserba. Ngayong alam mo na ang pakiramdam ng mawalan, anong plano mo? Tanong ni Elena. Iiyak ka na lang ba dyan o lalaban ka? Tumingin si Arthur sa kanya. Ang kanyang mamahaling kurbata ay nakalaylay na. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Elena, hindi ko alam kung paano mamuhay ng walang pera. Mula pagkabata, itinuro sa akin ang pera ang tanging sandata ko. Maling guro ang sinunod mo, sagot ni Elena. Ang sandata ay hindi ang nasa pitaka, kundi ang nasa pagitan ng iyong mga kamay at ang tibay ng iyong sikmura. Kung gusto mong manatili sa amin, hubarin mo ang suit na yan. Hindi yan nababagay sa mundong pupuntahan natin. Bumalik sila sa Maynila, hindi gamit ang Rolls-Royce na kinuha na ng mga tauhan ni Don Roberto, kundi lulan ng isang pampublikong bus. Para kay Arthur, ito ang unang pagkakataon na makasama ang masa. Ang amoy ng pawis, ang siksikan, at ang ingay ng mga tinderong naglalako ng mani ay tila isang banyagang planeta para sa kanya. Ang init! Reklamo ni Arthur habang pinupunasan ang noo gamit ang kanyang silk handkerchief. Isipin mo na lang na nasa sauna ka ng iyong country club. Pang-aasar ni Elena, bagaman may bahid ng ngiti sa kanyang mga labi. Nakikita niyang kahit nahihirapan, hindi bumibitaw si Arthur sa kamay ng panganay nilang si Ethan. Pagdating sa karindaliya, bumungad sa kanila ang gulo. Ang mga upuan ay nakataob at ang karatula ay may nakasulat na malaking pula, "Demolition soon." Hindi sila tumitigil. Galit na sabi ni Elena. "Hayaan mo sila," sabi ni Arthur. Sa halip na tumawag ng abogado, kinuha niya ang isang balde at basahan. "Elena, ituro mo sa akin kung paano maglinis. Ituro mo sa akin kung paano magluto ng pares na sinasabi mo." "Ano? Magtatrabaho ka dito?" Gulat na tanong ni Elena. "Kung ito ang tanging paraan para mapatunayan kong hindi ako ang Arthur na iniwan mo noon, gagawin ko," determinadong sabi ni Arthur. Nagsimula ang training ng dating bilyonaryo. Ang mga kamay na dati ay pumipirma lamang ng mga multi-million contracts ay nagsimulang maghiwa ng sibuyas, maghugas ng malalaking kawa at magsilbi sa mga driver ng jeep. "Hoy, Mr. Pogi, ang bagal mo namang mag-abot ng tubig," sigaw ng isang customer na construction worker. "Pasensya na po, heto na," sagot ni Arthur habang pilit nang umingiti. Pinapanood siya ni Elena mula sa malayo. Nakikita niya ang paghihirap sa mukha ni Arthur, ang pagpula ng kanyang mga palad, ang pagkapagod ng kanyang likod. Ngunit nakikita rin niya ang kakaibang kislap sa mga mata nito kapag nayayakap niya ang mga bata sa tuwing may break. Gabi na nang matapos ang trabaho. Nakaupo si Arthur sa isang silyang kahoy, pagod na pagod. Lumapit si Ethan sa kanya at iniyabutan siya ng isang basong tubig. "Daddy, totoo po ba na ikaw ang daddy namin?" Mahinang tanong ng bata. Napatigil si Arthur. Ito ang unang pagkakataon na tinawag siyang daddy ni Ethan. Naramdaman niya ang isang klaseng kuryente na mas malakas pa sa anumang closing deal sa negosyo. "Oo, Ethan. Ako ang daddy niyo. At pasensya na kung natagalan bago ako nakarating," sagot ni Arthur habang nayayakap ang bata. Ngumlit sa gitna ng emosyonal na sandaling iyon, isang marangyang Mercedes-Benz ang huminto sa tapat ng karinderya. Bumaba ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng dress at shades. Si Clara, ang babaeng nakatakdang pakasalan ni Arthur ayon sa plano ni Don Roberto. "Arthur! Oh my God! Anong ginagawa mo sa lugar na ito? You look disgusting!" Sigaw ni Clara habang nakatakip ang ilong. Tumingin si Arthur kay Clara. Pagkatapos ay kay Elena na kalalabas lang mula sa kusina. "Clara, anong ginagawa mo rito?" Malamig na tanong ni Arthur. "Inutusan ako lang dad mo. He sent me to give you a last chance. Bumalik ka na sa kumpanya. Pakasalan mo ako at kalimutan mo na ang basurang ito," sabi ni Clara sabay turo sa karinderya at kay Elena. "If you don't, bukas na bukas din may warrant of arrest na ang dad mo laban kay Elena. Kakasuhan niya ito ng kidnapping sa sarili mong mga anak.
Dadalhin ang mga batang ito sa orphanage at hinding-hindi mo na sila makikita. Nabitawan ni Arthur ang basong hawak niya. Ang basag na bubog sa simento ay tila simbolo ng muling pagguho ng kanyang bagong mundong binuo. Hindi niyo pwedeng gawin yan, sigaw ni Elena. Watch us, honey, pagmamayabang ni Clara. Arthur, you have 12 hours. Ang kasal o ang kulungan para sa babaeng ito. Choose wisely. Pinaharurot ni Clara ang sasakyan paalis. Iniwan silang balot ng takot at tensyon. Tumingin si Arthur kay Elena. Ang kanyang mga anak ay nakasilip sa bintana, walang malayan sa panganib na nagbabanta. Arthur, umalis ka na. Bulong ni Elena, ang mga luhay nagsisimula ng pumatak. Huwag mang hayaang kunin nila ang mga bata. Bumalik ka na sa kanila. Iligtas mo ang mga anak natin. Kahit kapalit nun ay mawala ako sa buhay mo. Huminga ng malalim si Arthur. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Hindi, Elena. Hindi na ako susunod sa script nila. Mayroon silang pera at kapangyarihan, pero mayroon akong isang bagay na wala sila. Ano? Ang katotohanan at ang mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Kinuha ni Arthur ang kanyang lumang laptop na itinago niya sa bag. Akala ni Dad lahat ng assets ko ay frozen. Nakalimutan niya na bago ako naging CEO, ako ang pinakamagaling na programmer sa aming batch. Kung gusto nilang gera, ibibigay ko sa kanila ang isang digital na impyerno. 4:00 ng madaling araw, ang hamog sa paligid ng karinderya ay humahalo sa makapal na usok mula sa mga dambuhalang bulldozer na nakaparada na sa dulo ng kalsada. Ang tunog ng kanilang mga makina ay parang ungol ng mga halimaw na handang lumamon ng kahit anong madaanan. Arthur, parating na sila, bulong ni Elena. Hawak niya ang isang flashlight habang sa loob ng maliit nilang kwarto ay mahimbing pang natutulog ang 3 bata. Walang kamalay-malay sa panganib. Huwag kang matakot, Elena, sagot ni Arthur. Nakaupo siya sa harap ng kanyang laptop, ang screen ay puno ng mga codes at tumatakbong command prompts. Hindi sapat ang bakal at simento para talunin ang katotohanan. Biglang bumasag sa katahimikan ang isang malakas na tinig mula sa megaphone. Lahat ng residente, lumabas na kayo. Mayroon lamang kayong 10 minuto para lisanin ang lugar na ito. Ang sino mang humarang ay aarestuhin. Si Don Roberto Mercadejas ay bumaba mula sa kanyang armored SUV, suot ang kanyang kulay abong coat na tila balute. Sa tabi niya ay si Clara, na nangangisi habang pinapanood ang kaguluhan. Ngunit ang hindi inaasahan ni Don Roberto ay ang paglabas ng mga tao. Hindi sila tumatakbo palayo. Sa halip, ang mga driver ng jeep, ang mga kargador sa palengke at ang mga kapitbahay ni na Elena ay nagkapit-bisik. Bumuo sila ng isang human barricade sa harap ng karinderya. Hindi niyo sila basta-basta mapapaalis, sigaw ng isang matandang driver na suki ni Elena. Dito kami kumakain, dito kami itinuturing na pamilya. Get them out of the way, utos ni Don Roberto sa mga pulis at gwardya. Gibaing ang mga barong-barong na yan. Humakbang si Arthur palabas ng karinderya. Ang kanyang puting t-shirt ay may mansyang grasa at uling, ngunit ang kanyang kindig ay mas matikas pa kaysa noong siya ay nakasuot ng suit. Dad, stop this! Sigaw ni Arthur. Oh, ang naghihirap kong anak, umyam ni Don Roberto. Look at you, Arthur. You're a disgrace. Pinili mong mga basura kaysa sa iyang pamana. Ngayon, panoorin mo silang mawalan ng matitirhan. Hindi sila mawawalan ng anuman, malamig na sabi ni Arthur. Itinaas niya ang kanyang cellphone. Check your phone, Dad. 5, 4, 3, 2, 1. Sabay-sabay na tumunog ang mga cellphone ng mga taong nandoon. Ang mga reporter na kanina pang nakaabang ay nagsimulang magkagulo. Sir, is it true? Tanong ng isang news reporter na biglang sumulpot sa harap ni Don Roberto. May lumabas na dokumento sa internet na ang lupang ito ay hindi pala pag-aari ng Mercadejas Realty. Ayon sa orihinal na titulo na na-leak online, ang lupang ito ay minana ni Elena Sanchez Mercadejas mula sa kanyang yumaong lolo. Nanlaki ang mga mata ni Don Roberto. Anong sinasabi niyo? Fake news yan. Hindi yan fake, Dad, sabi ni Arthur, papalapit sa kanyang ama. Pinag-aralan ko ang bawat file sa server ng kumpanya noong naging CEO ako. Itinago mo ang katotohanan. Ninakaw mo ang lupang ito sa pamilya ni Elena noong kabataan niya.
Iyan ang dahilan kung bakit ayaw mo sa kanya noon pa man. Hindi dahil sa mahirap siya, kundi dahil natatakot kang malaman niya na siyang tunay na may-ari ng lupang kinatatayuan ng building mo. Ang lupang itinatayuan ng mga gusali ng Mercadehas ay pag-aari pala ni Elena. Nanginginig sa galit si Don Roberto. You traitor! Ibinagsak mo ang sarili mong kumpanya. I didn't destroy it, Dad. I just gave it back to the rightful owner. Sagot ni Arthur. At tungkol sa warrant of arrest na ipinakita nyo, ang footage ng pagbabanta nyo kay Elena kagabi ay nag-viral na. Simula ngayon, ang publiko na ang humusga sa inyo. Napilitang umatras sa mga bulldozer. Ang mga pulis, sa halip na aristuhin ang mga residente, ay nagsimulang magtanong sa mga tauhan ni Don Roberto. Hinarap ni Arthur si Elena na noon ay hindi makapaniwala sa narinig. Elena, ang karinderyang ito, ang buong block na ito, sa'yo ito. Hindi mo na kailangang matakot na mapaalis. Arthur, bakit hindi mo sinabi agad? Tanong ni Elena. Ang mga mata ay puno ng luha. Dahil kailangan kong makuha ang digital keys para ma-unlock ang mga original na scan titles. Paliwanag ni Arthur. At kailangan kong makita kung sino ang mananatili sa tabi ko kapag wala na akong kahit isang kusing. Sa gitna ng tensyon, lumabas ang mga bata mula sa loob. Daddy, Mama, bakit po maingay? Tanong ni Bella habang kinukuskus ang kanyang mga mata. Binuhat ni Arthur si Bella at inakbayan si Elena. Sa harap ng kanyang ama na ngayon ay kinukuyog na ng media at ng mga galit na residente, naramdaman ni Arthur ang tunay na kapangyarihan. Hindi ito ang kapangyarihan ng pera, kundi ang lakas ng isang lalaking nahanap ang kanyang tahanan. Ngunit si Clara, na hindi matanggap ang pagkatalo, ay may huling baraha. "Huwag kayong magdiwang masyado," sigaw niya habang pasakay ng sasakyan. Arthur, kung wala sa iyo ang kumpanya, wala kang pambayad sa mga utang na iniwan ng ama mo sa pangalan mo. You're still a beggar. Tumingin si Arthur kay Elena. Ano sa tingin mo? Kaya ba nating bayaran ng mga utang kung palalakihin natin ang karinderya mo? Ngumiti si Elena, ang unang tunay na ngiti na nagmula sa kanyang puso. Kaya natin, Arthur, basta magkakasama tayo. Ang loob ng courtroom 14 ay kasing lamig ng yelo, ngunit ang pawis sa noo ni Arthur ay hindi maampat. Nakasuot siya ng lumang barong na hiniram lamang niya sa isang kapitbahay sa karinderya. Wala na ang kanyang mga custom-made na suit mula sa Italia. Sa tabi niya ay si Elena, mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay, habang ang tatlong bata ay nasa labas ng silid kasamang isang social worker. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Don Roberto Mercadehas, tila isang hari na nasa kanyang trono. Katabi nito ang pinakamagaling at pinakamahal na abogado sa bansa. Your Honor, simula ng abogado ni Don Roberto, ang boses ay puno ng pait. Ang aking kliyente ay nababahala sa kapakanan ng kanyang mga apo. Si Arthur Mercadehas ay kasalukuyang walang trabaho, walang bahay at may malalaking utang sa bangko. Ang ina naman ng mga bata ay naninirahan sa isang condemned area at nagpapatakbo ng isang maliit na karinderya. Hindi ito ang kapaligirang nararapat para sa mga tagapagmana ng Mercadehas. Tumingin ang huwes kay Arthur. Mr. Mercadehas, ano ang masasabi mo? Ayon sa records, hiningi ng iyong ama ang temporary custody ng mga bata habang hindi ka pa nakakabangon. Tumayo si Arthur. Ramdam niya ang panginginig na kanyang mga tuhod, hindi dahil sa takot sa kanyang ama, kundi sa takot na mawala ang mga batang kapiling pa lamang niya sa loob ng ilang linggo. Your Honor, panimula ni Arthur, ang boses ay malalim at seryoso. Totoo po na wala na akong bilyong-bilyong piso. Totoo rin na sa kasalukuyan, ang tinitirhan namin ay isang maliit na kwarto sa likod ng isang karinderya. Pero sa loob ng ilang linggong paninirahan ko doon, mas natutunan ko ang maging ama kaysa sa 5 taon kong pagiging CEO. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Don Roberto. Pagiging ama? Ang pakainin sila ng mumurahing pagkain sa kalsada? Iyan ba ang pagmamahal? Humarap si Arthur sa kanyang ama.
Ang pagmamahal, Dad, ay hindi nasusukat sa laki ng allowance na ibinibigay mo. Sa loob ng bahay na iyon, nakita ko kung paano magdasal si Ethan bago kumain kahit tuyo lang ang ulam. Nakita ko kung paano tumawa si Bella dahil sa isang simpleng laruang gawa sa karton. Noong nasa mansyon mo ako, wala akong narinig na tawanan. Ang tanging narinig ko ay ang tunog ng iyong mga utos. Sentimentalism has no place in this court, bulyaw ng abogado ni Don Roberto. Ang kailangan ng mga bata ay seguridad. Arthur, you are bankrupt. How can you even afford their vaccines, their education? Dito tumayo si Elena. Hindi na niya napigilan ang sarili. Your Honor, maari po ba akong magsalita? Tumanggo ang huwes. 5 taon kong itinaguyad ang mga batang iyon ng mag-isa. Sabi ni Elena, ang mga mata ay nagniningning sa katapangan. Hindi kami nagutom, hindi sila nagkasakit nang hindi ko nagagamot, at higit sa lahat, lumaki silang may respeto. Si Arthur, maaring wala siyang pera ngayon, pero siyang nagtanggol sa amin noong ang sarili niyang ama ang gustong sumira sa aming buhay. Ang seguridad na sinasabi niyo, hindi yan galing sa bank account, galing yan sa isang magulang na handang manindigan. Gumiti si Don Roberto at inilabas ang isang folder. Your Honor, heto ang ebidensya na si Arthur ay may mental instability. Noong nakaraang taon, pumasok siya sa isang psychiatric facility dahil sa matinding stress. Isang sira ang ulo ba ang pagkakatiwalaan natin ng 3 bata? Nagulat si Arthur. Ang pagpunta niya sa facility noon ay dahil sa burnout at depresyon dahil sa kalungkutan na mismong ang ama niya ang nag-udyok. Hindi niya akalain na gagamitin ito laban sa kanya. At heto pa, dagdag ni Don Roberto, isang dokumento na nagpapatunay na si Elena ay tumanggap ng 5 milyong piso mula sa akin 5 taon na ang nakakaraan kapalit ng paglayo kay Arthur. Isa siyang mukhang pera. Binenta niya ang anak ko noon at ibebenta niya ang mga apo ko ngayon. Hindi totoo yan, sigaw ni Elena. Wala akong tinanggap na pera. May perma mo ito, Elena? Sabi ng abogado ni Don Roberto habang iwinagayway ang isang piraso ng papel. Tila gumuho ang mundo ni Arthur. Tumingin siya kay Elena. Nagawa ba talaga iyon ni Elena? Ngulit nang makita niya ang gulat at sakit sa mga mata ng babae, alam niyang isa na naman itong patibong. Peke ang pirma na yan, mahinang sabi ni Arthur. Tumingin siya sa kanyang ama. Dad, gagawin mo talaga ang lahat, no? Pati ang pagfo-forge ng pirma ng nanay ng mga apo mo? Prove it! Hamon ni Don Roberto. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng courtroom. Isang lalaking nakauniporme ng Mercadehas Realty ang pumasok. Siya ang dating head of security ni Arthur na tinanggal ni Don Roberto. May dala siyang isang digital tablet. Your Honor, mayroon akong hawak na audio recording mula sa surveillance system ng opisina ni Don Roberto, sabi ng lalaki. Dito ay maririnig ang pag-uusap ni Don Roberto at ni Clara tungkol sa paggawa ng peking dokumento at ang plano nilang itapon ang mga bata sa isang boarding school sa ibang bansa kapag nakuha na nila ang custody. Namutla si Don Roberto. Si Clara, na nakaupo sa likuran, ay biglang tumayo at nagtangkang lumabas. Ngunit hinarang siya ng mga pulis sa pinto. I-play ang recording. Utos ng huwes. Bumahaw ang boses ni Don Roberto sa buong silid. Ayokong makita ang mga batang iyon. Kapag nakuha na natin sila mula kay Arthur, ipadala niyo sila sa Switzerland. I don't care about them. I just want to break Arthur's spirit so he'll crawl back to me. Naghari ang katahimikan. Ang mukha ni Don Roberto ay naging kasing pula ng apoy. Ang huwes ay huminga ng malalim at ibinaba ang kanyang gavel. This court finds the petitioner, Roberto Mercadejas, in bad faith. Not only is the request for custody denied, but I am also ordering an immediate investigation into the falsification of documents and harassment. Napaiyak si Elena sa balikat ni Arthur. Niyakap siya ni Arthur ng mahigpit. Nanalo sila. Ngulit paglabas nila ng korte, hindi pa tapos ang lahat. Isang grupo ng mga tauhan ni Don Roberto ang nakatayo sa parking lot at ang mga ito ay hindi mukhang mga bodyguard. May mga bitbit silang mga batuta at ang ilan ay tila may itinatago sa loob ng kanilang mga jacket. Hindi niyo pa ako talo, Arthur. Bulong ni Don Roberto habang nilalagpasan sila. Maaaring nakuha niyo ang bata sa batas, pero sa kalsada, iba ang batas doon. Hinawakan ni Arthur ang kamay ni Elena. Takbo sa sasakyan.
Ngayon na, isang matinding habulan ang magaganap. Ang dating bilyonaryo ay kailangang dumaan sa pinakamadilim na bahagi ng lungsod para iligtas ang kanyang pamilya mula sa mga kamay ng sarili niyang ama. Ang dagundong ng makina ng lumang owner-type jeep na hiniram ni Arthur sa isang kaibigang tsuper ay tila sumasabay sa kaba ng kanyang dibdib. Sa likuran, nakayakap si Elena sa 3 bata. Ang kanilang mga muka ay bakas ng matinding takot habang pinapanood ang 3 itim na SUV na humahabol sa kanila sa kahabaan ng Roxas Boulevard. "Arthur, bilisan mo! Malapit na sila!" sigaw ni Elena. "Kumapit kayo ng mahigpit!" tugon ni Arthur. Ang kanyang mga kamay na dati ay humahawak lamang ng mamahaling steering wheel ng luxury cars ay mahigpit na nakakapit sa bakal na manibela ng jeep. Alam niya ang bawat pasikot-sikot ng kalsadang ito hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang taong nag-aral ng bawat detalye ng kanyang nasasakupang lungsod. Isang itim na SUV ang humarurot at tinangkang banggain ang gilid ng kanilang jeep. Gumewang ang sasakyan, sumigaw ang maliit na si Bella. "Daddy, natatakot po ako!" Iyak ng bata. "Huwag kang matakot anak, nandito si Daddy!" sigaw ni Arthur. Kahit na sa loob niya ay nanginginig din siya. Biglang pumasok si Arthur sa isang makitid na iskinita sa Pasay, isang lugar na hindi kayang pasukin ng malalaking SUV ni Don Roberto. Narinig niya ang pagpreno at pag-atungal ng mga gulong ng mga humahabol sa kanila. Pansamantala silang nakawala, ngunit alam ni Arthur na hindi sila titigil. "Elena, kailangan nating maghiwalay," bulong ni Arthur nang huminto sila sa isang madilim na kanto malapit sa simbahan ng Baklaran. "Ano? Hindi! Hindi kita iiwan, Arthur!" Giit ni Elena, ang mga mata ay puno ng luha. "Makinig ka sa akin." Hawak ni Arthur sa magkabilang balikat ni Elena. "Ako ang gisto ni Dad. Ako ang pakay nila para makuha ang mga bata. Dalhin mo sila sa loob ng simbahan. Hanapin mo si Father Gabriel. Siya ang magtatago sa inyo. Lalapitan ko sila. Ililigaw ko sila." "Arthur, mapapatay ka nila." Hinalikan ni Arthur ang noo ni Elena, pagkatapos ay isa-isang nina Ethan, Liam at Bella. "Hindi ako mamamatay nang hindi ko kayong muling nakakasama. Pangako yan. Magtiwala ka sa akin, Elena. Ngayon lang ako naging ganito kasigurado sa buhay ko." Bumaba sina Elena at ang mga bata, mabilis na naglaho sa dami ng mga debotong nandoon. Nanatili si Arthur sa jeep, huminga ng malalim at muling pinaharurot ang sasakyan pabalik sa main road. Hindi nagtagal, napalibutan si Arthur. Sa isang abandonadong bodega sa Pantalan, hinarangan siya ng mga tauhan ni Don Roberto. Bumaba ang kanyang ama, may dalang baston at ang mukha ay tila isang demonyong galing sa impyerno. "Nasaan sila, Arthur?" tanong ni Don Roberto. "Ibigay mo sa akin ang mga bata at baka mapatawad pa kita. Maaari pa nating ayusin ang kumpanya." Tumawa si Arthur, isang tawang puno ng pait at laya. "Wala na sila, Dad. Malayo na sila sa'yo. At ang kumpanya, hindi mo na ito maaayos. Habang hinahabol niyo ako, ang bawat iligal na transaksyon na ginawa mo sa loob ng 10 taon ay naka-upload na sa main server ng National Bureau of Investigation." Nanlaki ang mga mata ni Don Roberto. "Anong ginawa mo?" "I used my access codes for the last time," sabi ni Arthur habang ipinapakita ang kanyang cellphone na may timer. "Sa loob ng 5 minuto, maglalabas ang NBI ng warrant of arrest laban sa iyo, kay Clara at sa lahat ng mga kasabwat nyo. Tapos na ang imperyo mo, Dad." Sa tindi ng galit, itinaas ni Don Roberto ang kanyang baston at sininyasan ng kanyang mga tauhan. "Saktan niyo siya! Huwag niyo siyang papatayin! Gusto ko siyang makitang nagmamakaawa!" Nagsimulang bugbugin ng mga tauhan si Arthur. Bawat suntok at sipa ay tinatanggap niya ng walang reklamo. Iniisip niya ang tawa ni Bella, ang tapang ni Ethan at ang pagmamahal ni Elena. Bawat sakit sa kanyang katawan ay tila bayad sa 5 taon niyang pagkukulang. "Tama na!" sigaw ni Don Roberto nang makitang duguan na si Arthur sa semento. "Sabihin mo sa akin kung nasaan sila." "Kailanman, hindi mo sila makukuha," bulong ni Arthur bago siya tuluyang nawalan ng malay. Eksakto sa sandaling iyon, ang paligid ay napuno ng mga asul at pulang ilaw. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay bumalot sa bodega. Ang mga SWAT team ay mabilis na pumasok at pinalibutan ng mga tauhan ni Don Roberto.
Don Roberto Mercadejas, you are under arrest for falsification of documents, harassment, and multiple counts of corporate fraud. Sigaw ng isang opisyal. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Arthur ang isang pamilyar na anino na tumatakbo papalapit sa kanya. Si Elena. Sa kabila ng panganib, hindi siya lumayo. Arthur! Arthur, gumising ka! Iyak ni Elena habang kinakarga ang ulo ni Arthur sa kanyang kandungan. Idinilat ni Arthur ang kanyang mga mata kahit nahihirapan. Nakita niyang mga bata na nasa likuran ng mga pulis, ligtas at buhay. Ligtas na kayo, mahinang sabi ni Arthur bago siya muling pumikit. Puti ang kisame, puti ang mga kortina, at amoy gamot ang paligid. Nang imulat ni Arthur ang kanyang mga mata, ang unang naramdaman niya ay ang matinding kirot sa kanyang tadyang at ang bigat sa kanyang kanang kamay. Lumingon siya at nakita si Elena, nakatulog sa gilid ng kanyang kama habang mahigpit pa ring nakahawak sa kanya. Sa kabilang dako ng silid, sa isang maliit na sofa, magkakayakap na natutulog sina Ethan, Liam at Bella. Elena, mahinang tawag ni Arthur. Mabilis na nagising si Elena. Ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat at pag-iyak. Ngunit nang makitang gising na si Arthur, isang ngiti ng ginhawa ang sumilay sa kanya. Salamat sa Diyos, Arthur. 3 araw kang walang malay. Sabi ng doktor, milagro raw na hindi ka nagkaroon ng permanenteng pinsala. Ang dad, ang mga bata? Tanong ni Arthur, pilit na bumabangon. Wala na si Don Roberto, Arthur. Nakakulong na siya kasama si Clara. Hindi sila nakakuha ng piyansa dahil sa dami ng ebidensyang inilabas mo. Paliwanag ni Elena. At ang mga bata? Ligtas sila. Hinihintay ka lang nilang magising. Napaluha si Arthur. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kalayaang ngayon lamang niyang naramdaman. Ang imperyong Mercadejas ay gumuho. Ang kanyang pangalan ay nabahira ng iskandalo at ang kanyang bank account ay 0. Ngunit sa loob ng kwartong iyon, pakiramdam niya ay siya ang pinakamayamang tao sa mundo. 1 taon ang lumipas. Hindi na Mercadejas Tower ang sentro ng buhay ni Arthur. Sa isang maaliwalas na kanto sa tapat ng isang pampublikong parke, nakatayo ang isang modernong kainan na may malaking signboard, Elena and Arthur's Family Kitchen. Hindi ito karinderya lamang dahil sa talino ni Arthur sa marketing at ang masarap na luto ni Elena, naging sikat ang kanilang restaurant. Ngunit ang kaibahan nito sa ibang business ni Arthur noon, ang lahat ng empleyado nila ay ang mga dating kapitbahay nila sa slum area na nawalan ng trabaho. Table 5, 1 special pares and extra rice, sigaw ni Arthur. Nakasuot siya ng simpleng apron, pawisan ng noo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Coming up, Chef Arthur! Sagot ni Elena mula sa kusina, sabay kindat sa kanya. Habang abala sa pagsisilbi, naramdaman ni Arthur ang paghila sa kanyang apron. Ang maliit na si Bella, suot ang kanyang munting uniforme, ay may dalang tray ng tubig. Daddy, heto na po ang tubig para sa matandang lolo sa labas. Sabi niyo po, libre na siya kasi birthday niya. Sabi ni Bella. Binuhat ni Arthur ang anak at hinalikan nito sa pisngi. Good job, sweetheart. Yan ang tunay na serbisyo. Sa labas ng restaurant, huminto ang isang itim na kotse. Isang lalaking nakasuit ang bumaba, ang dating abogado ng kanyang ama. Nilapitan nito si Arthur at iniabot ang isang dokumento. Mr. Mercadejas, tapos na ang liquidation ng mga ari-arian ng iyong ama. Pagkatapos bayaran ng lahat ng utang at danyos, may natira pang malaking halaga. Bilang taning tagapagmana, sa iyo ang perang ito. Sapat ito para mabili mo ulit ang iyong mansyon at bumalik sa rurok, sabi ng abogado. Tinignan ni Arthur ang tseke. Milyon-milyon ang halaga nito. Tumingin siya sa loob ng restaurant kung saan masayang kumakain ng mga tao, kung saan nagtatawanan sina Ethan at Liam habang tumutulong sa pagliligpit at kung saan nagluluto ang babaeng buhay niya. Bibigay mo yan sa fundasyon na tumutulong sa mga batang lansangan at sa pagpapatayo ng mga paaralan sa mga liblib na lugar, sabi ni Arthur nang walang pag-aalinlangan. Pero sir, ito ang pagkakataon mong maging bilyonaryo ulit, gulat na sabi ng abogado. Ngumiti si Arthur at inakbayan si Elena na lumabas na rin ng kusina. Bilyonaryo na ako, attorney. Hindi mo lang nakikita sa papel, pero ang yaman ko ay hindi kayang ubusin ng kahit anong krisis.
Mayroon akong pamilyang hindi ako tatalikuran at mayroon akong katahimikan ng isip na hindi nabibili ng ginto. Nang umalis ang abogado, lumapit ang mga bata sa kanila. Sa gitna ng sikat ng araw at amoy ng masarap na pagkain, kinuha ni Arthur ang isang maliit na kahon sa kanyang bulsa. Lumuhod siya sa harap ni Elena, sa harap ng kanilang mga anak at ng mga kustomer na nagsimulang magpalakpakan. Elena, 5 taon tayong ninakawan ng pagkakataon. Pero ngayong wala na tayong kumpanya, wala na tayong mansyon at wala na tayong kailangang patunayan sa mundo, gusto kong itanong, pakakasalan mo ba ang isang lalaking walang maibibigay kundi ang kanyang buong puso at buhay? Umiiyak na tumanggo si Elena. Higit pa sa sapat yon, Arthur. Oo, papakasalan kita. Nagsigawan ng mga tao. Niyakap ni na Arthur at Elena ang kanilang 3 anak. Sa sandaling iyon, natutunan ni Arthur ang pinakamahalagang aral. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pag-akyat sa rurok, kundi ang pagkakaroon ng mga taong sasama sa iyo kapag ikaw ay nasa ibaba. Ang dating bilyonaryo ay naging isang simpleng tao, ngunit sa mga mata ng kanyang pamilya, siya ang pinakadakilang hari. Wakas, ang aral ng kwento. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ningning ng ginto o taas ng gusali, kundi sa lalim ng pagmamahal at katapatan ng pamilyang kasama mo sa hirap at ginhawa.